Sa loob daw ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino at sa bansa. Ayon iyan sa isang doktor na kumakandidato ring senador ngayong May 12 elections. Sabi niya, masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika, imbes na tugunan ang mga halagang issue sa bansa gaya ng usapin sa kalusugan. Narito ang report ni Paul Montibon. Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata saan niya'y kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman daw kasi abala ang pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan. Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang, gusto nilang magpaperma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang nakita ng maisog yun, pinigilan. Just, for few months pa lang yun. Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Sa kanya is anong magawa ko sa bayan. Kaya na-feel natin yun. Ipinahayag ni Doc Mata ang matinding pagkabahala sa lumalalang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino, lalo na patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga serbisyong medikal. Malayong-malayo anya ito sa mas abot kayang healthcare system noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Mata, tila nawawala na ang malasakit ng kasalukuyang pamahalaan sa kalusugan ng mamamayan at sa halip ay kinakasangkapan ito ng mga nasa kapangyarihan para sa korupsyon. Dapat yun, connected sana yun, papunta na doon tayo sa pag-asenso talaga. Kasi nandun na yung malasakit center eh. Kung walang malasakit center, kung hindi yan naging law, ewan ko na lang. So, tama yung nasimula ni PRRD, which is the malasakit centers. Then, pagpasok nitong bagong admin, regarding health, wala po. Kasi tinanggalan pa ng pondo eh. Tinanggalan pa nila ng zero pa ang kanilang funds sa kalang GAA. So, hindi po ako satisfied. Sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, tiniyak ni Doc Mata na maaasahan ng sambayan ng Pilipino ang isang pamahalaang hindi nang iiwan. Isang pamahalaang tunay na para sa masa mula sa abot kayang serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, matatag na infrastruktura, hanggang sa masiglang sektor ng agrikultura at masaganang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Pangako ng PDP Laban ang hustisya laban sa kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.